2 linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, eksklusibong narating ng News 5 kasama ang isang non-government organization ang isang isolated barangay sa Agoncillo, Batangas. Bukod sa walang kuryente, problema rin ng mga residente roon ang kakulangan ng inuming tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Mangiyak-ngiyak si Thomas habang pilit na sinasalba ang ilang gamit na nabalot ng putik matapos malubog sa baha ang kanilang bahay sa barangay Bilibinwang, Agoncillo, Batangas noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa 3 motorsiklo, itong helmet na lang ang natira. Buti na lang daw at naisalba pa nila ang ilang mahalagang dokumento na nasa loob ng cabinet na ito. Kwento ni Thomas, bigla na lang daw rumagasa ang baha noong pananalasa ng bagyo hanggang sa inabot ang kanilang bahay. Inuna nilang mailigtas ang 70 anyos nilang magulang. Nakita namin pong buho na yung lahat na abot na kami dito sa aming tinitirahan. Takbuhan na po kami doon sa Ilaya. Kala namin katapusan na eh. 2 linggo na ang lumipas, bakas pa rin ang pinsala sa ilang kalsada. Naggawa po kami ng temporary. Simula po kahapon nadadaanan siya pero again temporary lang po yun. Kaya ang worry po namin pag may dumating na malakas na ulan ay ma-wash out po yung itinambak namin. May mga natumbang poste kaya wala pa ring supply ng kuryente sa ilang lugar. Nagkalat din ang mga troso na inanod ng baha. Isa pa sa mga hamon ngayon sa mga residente, ang kawalan ng sapat ng inuming tubig. Kaya bilang tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine, nagtungo ang NGO group na Apo Lipa kasama ang Philippine Coast Guard at News 5 sa na-isolate na barangay. Dito namigay sila ng pagkain gaya ng bigas, kape, noodles, delata at itlog, pati na malinis na maiinom na tubig. Sadya po pababa ng buhay, kulang-kulang sabi lagi tubig. Maraming salamat sa inyo. Malaking bagay sa aming buhay. Malaki na po itong patulungan ang mga binigay niyo pong tulong. Namigay rin ng vitamins sa mga bata na hindi pa makabalik sa paaralan dahil nasira ang kanilang mga classroom. Sa buong bayan ng Agoncillo, nananatili sa evacuation centers ang 7,000 residente habang 14 ang nasawi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.